Kirinyaga, Bundok ng Kaliwanagan, salin ni Norma Mendoza. Ang Kikuyu o mas tamang tawaging Kikuyu, ang mga tao sa Kenya na nagsabi sa pagsimula ng paghahati ng sinakpan ng Diyos na naglikha ay gumagawa ng tatanging bundok na napakilala sa kanyang kagalingan at naging kanyang tahanan. Ito ang Kirinyaga. Ang bundok Kaliwanagan, kung tawagin ng mga taga-kanluran ay Mount Kenya. Ito ang tahanan ng mga Diyos sa mundo na walang sino man nakita at sadyang napakalayo, bagaman siya ang takbuhan sa panahon ng pagkalagalig. Ang mga tao ay tumatakbo sa kabundukan upang manalangin. Itinataas ang kanilang mga kamay at naghahandog ng mga sakripisyo roon. Isang araw, dinala ng Diyos si Kiyoko sa tuktok ng bundok at ipinakita sa kanya ang mga buong lupain, ang lambak, ilog, kagubatan at lahat ng kanyang nalikas sa gitnang bahagi ay naroroon ang kanyang mga punong igos na nagsanga-sanga. Sinabi ni Diyos na doon siya magtatayo ng kanyang tahanan. Pagdating ni Kiyoko sa lugar na tuklasan niyang hindi lamang magandang lugar ang ipinagkaloob sa kanya, kundi pati isang magandang asawa. Ang marilag na babae ay tinatawag na Mombe. Ang tagapaghubog na nagkaloob sa kanya ang 9 na anak na babae. Naging napakasaya ni Kiyoko, ngunit hindi maalis sa kanyang kalapuntan sa kawalan ng lalaking anak. Natungo siya sa kabundukan at humingi ng tulong sa Diyos. Tinungan siya ng Diyos na huwag magamba at sundin lamang ang kanyang ipagawa. Inutusan si Kiyoko na maghandog ng sakripisyo sa harapan ng dugo ng hayop ay ibubuhos sa katawan ng puno at ang karne ay handog sa Diyos ng buong pamilya. Sa pamagitan ng paglalabas na apoy, sinunod ni Kiyoko ang inuutos ng Diyos at inuwi niya sa tahanan ang asawa at ang anak. Nang marating nila ang punong higos, kaya na lamang ang kaligayahan nila nang makita ang siyahan na lalaki. Nagpatay ng isang lalaking tupa at naghanda ng permelet para sa isang malaking piging. Lahat sila ay kumakain, nagsaya at namahimbing na tulog. Nang gabing iyon, tinanong si Kiyoko ang mga binata kung nais makasal ang kanyang 9 na dalagang anak na may kondisyong kung papayag sila ay maninirahan silang lahat sa kanyang tahanan at masusunod ang kanyang mga anak na babae matriarkal. Ang mga kabataan ay kagyat ng tumalalim. Ang lahat ng Kikuyu ay namuhay sa isang pangkat na isinusunod sa kanilang ina. Ang pamilya ng Mombe, nang mamatay ang kanilang magulang, ay hinahati ng pantay-pantay ang lahat ng ari-arian. Hindi, naglaon ay naging napakalaki ang angkan. Bawat anak na 9 na magkakapatid ay nagkaroon ng kanyang-kanyang angkan. Dala ang kanyang pangalan, kaya't bumuo sila ng punong Kikuyu mula sa 9 na anak na babae, ang buong lipi ng Mombe. Ang mga babaeng Mombe ay may gawing pag-aasawa ng maraming asawang lalaki, polyandry ang tawag dito, na matatagpuan sa ilang mga lugar, bagaman mas makarami ang lugar na maraming asawang babae ang lalaki. Nakararanas ang lalakihan at paghihirap sa ilalim ng pamalakad ng mga babae. Sila ay sinasaktan kung nanibagho sa iba at kapag napatunayang nagtataksil sa asawa ay napapahiya sa kaparusahan. Dahil dito, nagplano ang kalalakihan ng pagbakas sa pagkaman alam nilang napalakas ang kababaihan at nagpapahusay ng pangangaso. Lihim na nagsagawa ng napaplano ang kalalakihan at kung kakasihan sila ng tadhana, magtatagumpay sila at maliligayahan. Lahat sila ay nakapagbalik sa mga babae at naghintay ng maaaring maganap. Pagkaraan ng 6 na buwan, tila sinayang ayunan ng tadhana dahil pawang nagdadalangang tao ang kababaihan. Nagsagawa ang kalalakihan na rebelasyon laban sa kababaihan. Naging puno ang mga pamayanan. Pinatanggal nila ang pag-aasawa ng marami ng mga babae, ngunit pinanatili
tili ang maraming asawa nilang mga lalaki. Nagpasya rin silang baguhin ang pangalan ng bawat angkan. Ang pangkat ng movie ay pinatili ng Gieco, ang pinakaunang ama. Ngunit babae ay naghamagsik din ang kababaihan. Tinakot nila ang mga lalaki na papatayin nila ang mga sisilang na maaaring mga lalaki at hindi papayagan kailanman na manganak pa muli at maghandog ng anak. Kaya't ang mga lalaki ay napatigil at pumayag na manatili ang angkan ng Kikuyoko sa pangalan ng unang mga babaeng pinagmulan ng unang angkan. Lumipas ang panahon, ang pamilya ay nadagdagan pa at hindi na mananatili lahat na pamanang lupain ng Kekuyo. Ang alin ang magplano na lumipat sa kagubatan, ngunit matagal ng panahon ay naharangan ito ng mga Pygmies na maniniran sa mga kuweba sa ilalim ng mga lupain. Sila ay pawang mahiyain at laging naghukay upang gumawa ng daluyan na patungo sa Nile River.